Magandang araw po sa inyong lahat. Real talk tayo ngayon. Diretso, walang paligoy-ligoy. Hindi ito para manira, kundi para ipakita ang katotohanan na madalas sinatakbuhan ng marami. Kasi dito, hindi uso ang takot. Ang uso, katotohanan. For nothing is hidden that will not be made manifest. Hi everyone, welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life, grounded in faith, family, and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon, at paglago natin sa totoong buhay. Alam niyo po, kamakailan lang pumanaw ang isang batang content creator sa Pilipinas. Si Eman Atienza, 19 years old. Marami ang nalungkot, marami ang nagtaka. Bakit? Paano nangyari yan? Siyempre po, hindi natin lahat ng detalye alam, pero may natutunan tayo dito na mahalagang pag-usapan. Sino ba siya? And what she did. Si Eman ay influencer, mental health advocate. Gusto niyang maging boses para sa mga nakararamdam na hindi nakikita o marinig. She had a way of making people feel seen and heard, and she wasn't afraid to share her own journey with mental health. Ngunit sa kabila ng lahat ng nakikita nating success, may malalim na ipinaglalaban siya, ang sakit na hindi madaling makita. Marami ang hindi alam na si Eman po ay may mga naunang laban sa depression, trauma at ipinahayag na may iba't ibang mental health challenges siya. May tanong, bakit kahit may platform, kahit maraming followers, kahit may voice, pwede pa rin siyang pumanaw? Minsan, hindi sapat ang nakikita lang. May parte ng loob na hindi maipakita. Takot, pangungulila, pagod, sakit. What this teaches us, para sa atin, lalo na bilang content creators, vloggers, tagasunod ng pananampalataya, may tatlong mahahalagang leksyon. Authenticity over surface. Ulitin natin, hindi lang yung mag-post ng okay ako o okay siya, kundi tanggapin at ipakita rin yung hindi okay. Compassion matters. Sa pamilya, kaibigan, audience, huwag tayong mabilis humusga. Wag po. Ang sakit ay hindi laging nakikita. Tandaan po natin yan. At ang laban ng isa ay hindi lang pareho sa laban ng isa. Magkakaiba po yan eh. Faith is not immunity. Minsan, naisip natin, kung may pananampalataya siya, dapat safe siya. Pero hindi ganun kadali. Hindi po ganun kadali. Ang pananampalataya ay hindi guarantee na walang sakit, hindi magkakasakit, kundi kay Kristo lang ang lakas sa gitna ng sakit. So, mga mahal kong manunood, kung ikaw ay nakakaramdam ng pagod, ng lungkot, ng tanong, bakit ako? Bakit ganito ang buhay ko? Alalahanin po natin na may Diyos na nakakaalam ng bawat luha nyo. Ng bawat luha natin. Ang mga salita ni Kristo tulad ng "Come to me, all of you who labor and are heavily laden, and I will give you rest." Hindi ibig sabihin noon na agad mawawala ang sakit. Pero may kasama kang Diyos sa iyong laban. At ngayong nangyari ito kay Eman,
Gamitin po natin ang kanyang kwento hindi para mag-blame, kundi para lumago tayo sa higit na malasakit, sa higit na pangunawa, sa higit na katotohanan. Opo, huwag tayong basta humusga. At kung nanonood ka nito, gusto kong anyayahan kita. Gusto kong anyayahan ka at i-comment sa baba, I'm not alone. Kung ikaw ay nakakaramdam ng ganitong laban, at sabay nating sabihin na hindi tayo nag-iisa. Hindi po tayo nag-iisa, hindi kayo nag-iisa. Paki-share na itong sa iyong kaibigan o kamag-anak, itong video na ito na may pinagdadaanan, hindi para siraan, pero para ipakita na may mga taong handang makinig. Opo, paki-share nyo para makatulong tayo. Kung ikaw ay isang content creator, maging bukas ka sa usapin ng mental health. Kasi dito po sa mundo ng show, di ba, social media, may mga hindi nakikita. At sa ating mga tagasunod, gawin nating habit ang pagiging mabait sa salita. Maging mabait po tayo sa bawat salitang binibitawan natin. Pag-aabot ng tulong, hindi pagiging mabilis sa panghuhusga. Opo, maging mabait po tayo at maunawain. Okay po? So maraming salamat sa inyong oras. Magandang araw sa inyong lahat. Real talk po tayo ngayon. Diretso, walang paligoy-ligoy. Huwag mong isipin na maliit ang epekto mo dahil sa bawat pakikinig, sa bawat pag-unawa, may buhay na maaaring mabago. Okay po? Like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. Bye for now. God bless you.